Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 811 hanggang 815. Kabanata 811, nagulat si Elaine sa mga numero sa screen ng cash machine. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo. Nagulat siya at hindi niya maintindihan kung bakit may deposito si Charlie na higit sa 20 bilyon. Paano ito posible? 20 bilyon. Baliw ako o baliw si Charlie? Saan niya kaya nakuha ang maraming pera? Nanginginig ang mga kamay ni Elaine, 20 bilyon. Hindi 200, hindi 2 milyon. Hindi niya pinangarap ang ganoong kalaking pera sa kanyang buhay. Saan nakakuha si Charlie ng napakaraming pera? Hindi kaya niloko niya si Bill Gates? Sa sandaling ito, ang unang naisip ni Elaine ay tawagan si Charlie at tanungin kung ano ang nangyayari. Ngunit sa susunod na sandali, bigla niyang napagtanto na imposible. Hindi ba nakalabas kapag tumatawag ka? Bago ito malaman ni Charlie, kailangan niyang kunin ang pinakamaraming pera nito hanggat maaari at ipasok ito sa kanyang card. Sa pag-iisip nito, agad niyang naklik ang transfer function at pinasok ang kanyang bank account number. Pagkatapos, nang ipasok niya ang halaga ng paglipat, siya ay bahagyang nag-alinlangan. Maya-maya, mukhang excited na siya, at nagpasok ng 21.9 bilyon sa kolum ng halaga. Sa kabuuang 21.9 bilyon, plano ni Elaine na i-credit ang lahat ng ito sa kanyang account. Hindi siya nag-alala kung paano nakuha ni Charlie ang pera, ngunit ang pera ay nakita niya. Itong lahat ay para sa kanyang sarili. Ang pakikipaglaban sa Lady Wilson at Jacob habang buhay, hindi ba para sa kaunting pera lang ay ibigay ang mga matatanda? Matapos mawala ang dating 2 milyon, lubos niyang naunawaan kung gaano kasakit ang mawala ang pera. Kaya, ngayon, nakikita ang pera, mayroon lamang siyang malakas na pagnanasa sa kanyang puso. Sa lahat ng perang ito, ano ang maaari niyang alalahanin sa buhay? Ang buhay na hindi niya pinangarap noon, ay tila nagsimulang kumaway sa kanya. Kaya naman, agad niyang pinindot ang confirmation button na may emosyon. 21.9 billion. Akin na ang lahat ng ito. Ako, si Elaine, ay may pagkakataong maging bilyonaryo. Sa sandaling ito ng ecstasy sa kanyang puso, isang prompt ang lumitaw sa screen. Ang maximum na halaga ng paglipat sa isang araw ay 1 milyon, at ang minimum na halaga ng cash withdrawal sa isang araw ay 100,000. Kung kailangan mo ng mas mataas na halaga ng serbisyong pinansyal, mangyaring pumunta sa counter dala ang iyong card. Oh shit, Elaine scolded, 1 milyon lang ang single day limit, sapat na para makagawa ng itlog. Maaari kang maglipat ng 365 milyon nang hindi bumabagsak sa isang araw. Hindi ba mas mabuting maglipat ng 21.9 billion, ang layo sa paraang ito? Hindi ba tatagal ng dekada? Sa pag-iisip nito, agad na pinili ni Elaine na bawiin ang card, at pagkatapos ay pumasok sa bangko dala ang card. Hindi. Ngayon, anuman ang mangyari, lahat ng pera ay dapat ilipat palayo. Para hindi magkaroon ng maraming panaginip sa gabi. Kabanata 812, ang estilo ng trabaho ni Elaine ay buhawi, kahit saan siya magpunta, walang pera ang dapat iwanan. Pagkatapos, tuwang-tuwa na naglakad si Elaine patungo sa lobby ng bangko. Pagkapasok niya, isang masigasig na kabataang babae ang nagsabi sa kanya. Kumusta? Anong uri ng negosyo ang gusto mong mangyari? Tutulungan kitang makakuha ng account. Pinakita ni Elaine ang black gold card sa kanyang kamay, at hindi na makapaghintay na sabihin. Gusto kong gumawa ng bank transfer. Nang makita ng dalaga ang black gold card sa kanyang kamay, laking gulat niya. Ang lahat ng kawani ng Citibank ay sumailalim sa propesyonal na pagsasanay, bago kunin ang kanilang mga posisyon.
Sa klase ng pagsasanay, mayroong isang seksyon na nakatuon sa pagpapaliwanag ng Black Gold Card. Ang Black Gold Card na ito ay ang pinakamataas na pamantayan ng Citibank. Ito ay limitado sa 100 card na inilabas sa mundo, at 5 lang sa bansa. Ang lahat ng may hawak na Black Gold Card ay isang super VIP na panauhin ng Citibank. Sino man ang may hawak nito, kahit ang executive ng Citibank, ay magalang siyang paglilingkuran kapag nakita niya ito. Hindi niya inasahan na ang maalamat na Black Gold Card ay lalabas sa ikalawang baitang sa lungsod ng Ores Hill. Kaya dali-dali siyang humakbang pasulong, yumuko ng may paggalang na 70 degree, at nagsabi, "Mahal na natatanging bisita, mangyaring sundan ako sa VIP reception room. Sasabihan ko ang aming president na lumapit, at pangasiwaan ang negosyo para sa iyo ng personal." Nang marinig ni Elaine na isa siyang kagalang-galang na panauhin, agad niyang naramdaman ang malakas na kasiyahan, sa pagpapanggap na matagumpay mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga paa. Kaya kaagad siyang tumawa, "Bilisan mo at dalhin mo ako. At papuntahin agad ang iyong presidente." Nataranta ang kabilang partido at nagmamadaling nagsabi, "Huwag po kayong magalit, pakisuyong sumunod sa akin." Inimbitahan ng dalaga si Elaine sa VIP room, at agad na tinanong ang serbisyo ng staff sa VIP room para bigyan ng tubig si Elaine, at pagkatapos ay tumakbo sa opisina ng president. Nagmamadaling itinulak ang pinto nang hindi kumatok at sinabing, "President, narito ang isang VIP client." Sumimangot ang presidente ng bangko, labis na hindi nasisiyahan sa ginawa ng mga tauhan na itulak ang pinto nang hindi kumakatok, at malamig na sumigaw. Ano ang kaguluhan? Kung makita ito ng mga tao, iniisip nila kung gaano kakulit ang mga kawani ng bangko. Humihingal na sinabi ng dalaga, "President, nandito na ang VIP na may Black Gold Card para magnegosyo." Biglang umupo ang presidente mula sa upuan, nanlaki ang mga mata, huminga ng malalim, at nagtanong, "Ano ang pinagsasabi mo?" Sabi ng dalaga, "Nandito ang Black Gold VIP guest. Nasa VIP room siya. Halika at tingnan mo." Diyos ko, ang presidente ay nakaramdam ng isang ipo-ipo na pakiramdam. Ang VIP Black Gold Card, sigurado ka bang ito ang Black Gold Card? 5 lang sa mga ito ang na-issue sa buong bansa. At hindi ko pa nakita ang tunay na bagay. Sigurado ako, may kumpiyansa na sinabi ng dalaga. Napag-usapan namin ang tungkol sa Black Gold Card sa panahon ng aming pagsasanay. Siguradong hindi ako magkakamali dito. Nagmamadaling inayos ng manager ang kanyang kwelyo, at mabilis na tumayo at tumakbo palabas. Black Gold Card VIP, iyon ang VIP ng mga VIP, ang Super VIP ng VIP, na may ganitong card. Sino ba naman ang hindi super rich person worth hundreds of billions? Sinasabi na ang 5 card na inisyu sa buong bansa, ay ibinigay lahat sa mga nangungunang pamilya, tig-iisa para sa 3 nangungunang pamilya ng East Cliff at ang 2 nangungunang pamilya ng Zhonghai. Hindi alam kung sino ang miyembro ng pamilya ang dumating na may dalang Black Gold Card ngayon. Pamilya Wade, Su pamilya, o Pamilya Zhou ng Zhonghai. O ang 2 pang pamilya. Nagmamadaling pumunta ang presidente sa VIP room, magalang na binuksan ang pinto, at nakita si Elaine na nakaupo sa sofa. Sa oras na ito, si Elaine ay nagkaroon ng ilusyon ng Empress, mayabang na ikiling ang kanyang mga binti. Sa pag-iisip na agad na maging sobrang mayaman na may 21.9 bilyon na pera. Si Elaine ay nasa sabik na siya ay halos mawalan ng pagpipigil. Hindi makita ng Pangulo ang lalim ni Elaine, ngunit nakilala rin niya ang itim na gintong card sa kanyang kamay. Kaya dali-dali siyang humakbang pasulong, yumuko at sinabi, "Kumusta, kagalang-galang na Black Gold Card guest, ako ang presidente ng bangko. Li Dongtao, tawagin mo lang ako na Dongtao." Elaine gave an arrogant hum and said contemptuously, "Oh, Dongtao, kararating mo lang dito, gusto ko mag-transfer ng pera. Pero ang bulok nyong ATM ay sinabi na 1 milyon lang ang kaya kong e-transfer kada araw. What about the bullshit? Mayroon akong higit sa 20 bilyon sa card,
At maaari lamang mag-transfer ng 1,000,000 bawat araw. Maaari ko bang ilipat ito hanggang kamatayan? Nagmamadaling humingi ng tawad si Dong Tao at sinabing, "Dear distinguished guest, I'm really sorry. Ang ATM ay para sa mga ordinaryong tao na tahasan nitong ilagay. Isipin nito, ito ay isang boxy machine lamang na may limitadong kapasidad. Kung papatayin mo ito, hindi ka makakapaglagay ng maraming pera. Paano ito magkatugma ang iyong status bilang isang VIP ng Black Gold Card?" Gaya ng sinabi niya, dali-dali niyang pinuri, isang super VIP na katulad mo. Sa kahit anong Citibank, basta ipinapakita mo ang Black Gold Card, ito ang nangungunang VIP treatment. Magpapasaya sa iyo ng personal ang presidente, paano namin matitiis ang iyong marangal na katawan, na mag-operate sa harap ng ATM? Kabanata 813, pagkarinig sa sinabi ni Dong Tao, nakaramdam agad ng ginhawa si Elaine. Ang mga ATM pala ay para sa mga ordinaryong tao. Mga ordinaryong tao, hindi ba sila mahirap lang? Tama ang Dong Tao na ito. Tulad ng kanyang sarili, isang napakayaman na malapit ng magkaroon ng 10 bilyon na mga ari-arian, paano tatayo ang kanyang distinguished body sa harap ng ATM para paandarin ang shit na yon? Sa pag-iisip nito, masayang nagunat si Elaine at sinabi kay Dong Tao, "Okay, Dong Tao, mayroon kang isang hinaharap. Kung saan ka nag-award, nakapasa ka sa award." Magalang na sinabi ni Pangulong Dong Tao, "Kung gusto kong humawak ng transfer business, kaya kong gawin ito para sa iyo ng personal." Pagkatapos magsalita ay agad siyang umupo sa tapat ni Elaine at binuksan ang computer na dedicated sa VIP room. Pagkatapos buksan ang computer, tinanong niya si Elaine, "Madam, anong account at magkano ang ililipat mo?" Si Elaine ay naglabas ng sariling bank card, iniabot sa kanya kasama ang itim na gintong card. At ibinuka ang kanyang bibig. Mula sa premium card na ito, ilipat mo ang 21.9 billion dito sa ICBC card. Sa sobrang takot ni Dong Tao ay muntik na siyang maihi. "Madam, sigurado ka bang gusto mong maglipat ng 21.9 billion? Tumango si Elaine at naiinip na sinabi, "Oo, kailangan kong gawin ito ng mabilis. Kung hindi, babasagin ko ang bangko mo." Napalunok si Dong Tao at walang malay na kinuha ang premium card, inilagay ang chip at ipinasok ito sa card reader. At pagkatapos ay sinabi kay Elaine, "Pakilagay ang iyong password." Itinaas ni Elaine ang kanyang kamay at ipinasok ang lunar birthday ni Charlie sa keyboard ng password. Tama ang password. Nang maglaon, nakita din ni Dong Tao ang balanse ng account, na talagang higit sa 20 bilyon. Nabigla siya sa kanyang puso. Sa hindi inaasahan, ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na naglabas ng isang Black Gold Card ay magkakaroon ng higit sa 20 bilyon sa loob nito. Sino itong babae? Gayunpaman, siya ay presidente lamang ng isang maliit na sangay sa Ores Hill, at ang kanyang awtoridad ay hindi sapat upang suriin ang pagkakakilanlan ng may-ari ng Black Gold Card, kaya hindi niya alam kung sino ang nakapangalan sa card. Pero ang Black Gold Card ay ganito. Karamihan sa mga tao ay hindi malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng may-ari ng Black Gold Card. Hanggat habang may nag-withdraw ng pera sa Black Gold Card, hindi na kailangang magtanong kung magkano ang kukunin. Dahil ang privacy ng may-ari ng Black Gold Card ay dapat naganap na iginagalang. Bukod dito, ang Black Gold Card ay hindi kailanman natatakot na nakawin ito. Dahil sa mundong ito, kahit gaano katapang ang isang magnanakaw, babawiin niya ang kanyang kamay kapag nakita ang Black Gold Card. Kapag may nagnakaw ng Black Gold Card at nagnakaw ng pera sa card, kasama ang lakas ng may-ari ng itim na gintong card, ang taong ito ay ganap na walang buhay upang bugulin ang pera. Ito ay katulad na kung ang halaga ng credit card ng isang mayamang tao na napakataas, ngunit walang password. Para sa mga mayaman, hindi na kailangang magtakda ng password sa isang credit card. Kung sino man ang nangahas na nakawin ito, ang bangko at pulis ang unang bumitaw sa kanya. Ang itim na gintong card ni Charlie ay ipinadala sa kanya ni Stephen, at ang password ay naitakda sa simula. Dahil bihirang gamitin ang card na ito,
Hindi kailanman binago ni Charlie ang password. Nang ibigay ni Stephen ang card na ito kay Charlie, ang password ng card ay kaarawan ni Charlie sa lunar calendar, at nahulaan ito ni Elaine nang hindi sinasadya. Ngayon, gusto ni Elaine na kunin ang lahat ng pera sa card na ito. Dahil walang awtoridad si Dong Tao na suriin ang pagkakakilanlan ng may-ari ng card, siya ay hindi matukoy kung sino si Elaine. Bukod dito, bilang paggalang sa may-ari ng Black Gold Card, negosyo lang ang kaya niyang gawin. Sa pag-iisip nito, sinabi niya, "Sigurado ka bang gusto mong ilipat dito ang 21.9 billion sa ICBC card, tama ba?" Naiinip na sinabi ni Elaine. "Sigurado ako. Ano ang iyong mga marka ng tinta? Bilisan mo." Nagulat si Dong Tao at nagmamadaling tumango at sinabing, "Sige, tutulungan kitang hawakan ito." Pagkatapos, agad niyang pinasok ang account ni Elaine sa computer. Matapos kumpirmahin na ito ay tama, nag-click siya sa confirmation, at pagkatapos ay sinabi kay Elaine, "Pakiusap, ipasok muli ang iyong password para kumpirmahin." Hindi makapaghintay si Elaine na ipasok ang password. Kabanata 814, sinabi kaagad ni Dong Tao, "I am reminding that the money has been transferred out." Nagmamadaling binuksan ni Elaine ang telepono, binuksan ang kanyang mobile bank at tumingin, at nagtatakang nagtanong, bakit hindi pa ito dumating? Nagmamadaling sinabi ni Dong Tao, "Don't worry, this is 21.9 billion after all." Ang sistema ng pagbabangko ay may paulit-ulit na kumpirmahin ang ganoong kalaking halaga, at iulat ito sa Bangko Sentral para sa record, kaya magtatagal bago makuha ang account. Si Elaine ay medyo naiinip at nagtanong, "Niloloko mo ba ako? Gaano ito katagal?" Sabi ni Dong Tao, "Ito ay hindi sigurado. Kung ito ay mabilis, ito ay aabuti ng 10-10 minuto, kung ito ay mabagal, ito ay hanggang 1 araw ng trabaho." Galit na sinabi ni Elaine, "Bakit ang tagal naman? Hayaan itong maging mas mabilis, o hahayaan ko ang bangko na tanggalin ka." Walang magawang sinabi ni Dong Tao, "Hindi ito isang bagay na makokontrol ko, ito ay desisyon ng Bangko Sentral. Kahit na pumunta ka sa korte para kasuhan ako, hindi ko ito mapigilan." Nakita ni Elaine na talagang hindi maapektuhan ni Dong Tao, at galit na sinabi, "Alam ko na napakabagal nito. Maglilipat muna ako ng 1 milyon, at pagkatapos ay ilipat ang natitira. Ako ay talagang galit na ngayon." Nagmamadaling sinabi ni Dong Tao, "Maaari kang maghintay dito ng ilang sandali at tingnan." Kinakamot na niya ang kanyang puso sa mga oras na ito, 21.9 billion. Hindi siya komportable na natagalang dumating sa account ng ilang segundo. Ngunit wala siyang ibang paraan, maghintay lamang siya. Kaya malamig na sinabi niya, "Maghihintay ako dito, dalhan mo ako ng 1 tasa ng kape. Gusto ko ang pinakamahusay." Nagmamadaling sinabi ni Dong Tao, "Lalabas ako at kukuha ako ng kape para sa iyo." Sa sandaling ito, pagkalabas ni Charlie sa kusina, kumaway si Jacob sa kanya, ngumiti at sinabing, "Magaling na manugang, maupo ka at uminom ng tsaa." "Sige." Walang tao sa bahay at naging magalang si Charlie kay Jacob, kaya umupo siya ng diretso sa harapan niya. Nagmamadaling binuhusan siya ni Jacob ng 1 tasa ng tsaa, at nakangiting sinabi, "Oh, salamat sa iyong blessing, may pagkakataon akong maupo sa malaking vilya na ito at uminom ng tsaa. Halika at tikman ito." Tumango si Charlie, ngumiti at sinabing, "Salamat Dad." Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang tasa ng tsaa at uminom, umiling-iling ng palihim. Talagang walang gaanong pera si Jacob, at medyo mura ang pamumuhay niya. Ang tsaa ay nagkakahalaga hanggang 300 ang 1 kilo, at nasiyahan pa rin siya sa pag-inom nito. Ngumiti si Jacob at sinabi sa oras na ito, "Magandang bagay ang tsaang ito. Palihim ko itong binili sa apo ng isang magsasaka ng tsaa sa WeChat. Ito ay 5,000 1 kilo. Hindi ako pumayag, kaya bumili ako ng 2 tails. Karaniwang ayaw kong inumin ito." Ang tanong ni Charlie, ang apo ng magsasaka ng tsaa. Hindi ang lolo kung sino ay may sakit at walang pera upang magpatingin sa doktor. At ibinibenta ang kanyang mataas na kalidad na tsaa ng mura.
Oh, paano mo nalaman? Napangiti si Jacob at sinabi, ang magandang tsaa ay dapat ding kunin, at bihira ang pagkakataon. Kung inumin mo ito ng mabuti, bibili ako sa iyo kapag lumingon ako. Walang magawa si Charlie at sinabing, Dad, niloko mo ang mga tao. Lahat yan ay routine, hindi totoo. Paano ito posible? Sabi ni Jacob na may seryosong mukha. Napakahusay ko sa maliliit na babae. Doon marami pa ring video at larawan sa Circle of Friends. Ngumiti si Charlie at sinabing, it's all fabricated fake materials. Marahil ito ay isang malaking tao na nakikipag-usap sa iyo. Sa pagsasalita, lihim din na inisip ni Charlie sa kanyang puso, na si Jacob ay may mahirap na oras, hindi pa siya nakakita ng anumang magagandang bagay. Ang tsaa na ininom niya kasama ang kanyang ama noong bata pa siya, ay hindi nabili ng 2 libra, ngunit sa pamamagitan ng gramo, at walang tsaa ang mas mura kaysa sa ginto. Gayunpaman, ang ganitong uri ng magandang bagay, ang biyenan ay hindi pa nakatikim nito. Mukhang may pagkakataon siyang gumawa ng masarap na tsaa para sa kanya, para magtagal din siya sa karanasan. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng text message ang kanyang cellphone. Mahal na Ginoong Wade, matagumpay na nailipat ang iyong Black Gold Card account ang 21.9 bilyon ngayon. Napakunot ang noo ni Charlie nang makita ang text message na ito. Kabanata 815. Si Charlie, na laging kalmado, ay hindi napigil ang mapatulala nang makita niya ito. Sa kanyang Citibank Black Gold Card, mayroong kabuoang mahigit 21.9 bilyong deposito. Kabilang sa kanila, noong unang ipinadala ni Stephen ang card, mayroong 10 bilyon sa loob nito. Pagkatapos ay 2 beses niyang pinagpit ang Kobayashi Pharmaceutical. Sa unang pagkakataon, nakipagpit siya kay Pangulong Masao ng Kobayashi para sa 10 bilyon. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Masao Kobayashi ay nakipagtalo sa kanyang pangalawang anak para sa 1 bilyon. Ilang araw na ang nakalipas, binigyan siya ni Mr. Song ng 1 bilyong dolyar na card. Wala siyang mapupuntahan na harapin ito, kaya inilagay niya ang pera sa card na ito. Ang kabuuang kita ay 21.9 billion. Ngunit hindi siya gumastos ng maraming pera, kaya sa kabuuan ay mayroon pa siyang 21.9 billion na natira. Ngayon sila ay inilipat. Sinong ang gumawa nito? Ang una niyang naisip ay ang Wade family. Siya ay nag-aatubili na bumalik sa bahay ni Wade ng matagal. At kinuha ng pamilya ang pera sa kanyang card. Kung gayon ang malaking pamilya ay hindi kukuha ng kanyang sariling pera, hindi ba? Ang pamilya Wade ay malabo, kung gayon maaari itong ninakaw. Gayunpaman, ang Black Gold Card ay sinasabing may napakalakas na chip encryption, at ang posibilidad ng pamemeke ay napakababa, kaya posible na ang card ay ninakaw. Sa pag-iisip nito, agad niyang ibinaba ang kanyang tasa at naglakad patungo sa ikalawang palapag. Nagmamadaling tanong ni Jacob, Charlie, saan ka pupunta? Napakasarap ng tsaa, dapat uminom ka muna. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Dad, may kailangan lang akong asikasuhin. Bibilhan kita ng masarap na tsaa. Pagkatapos magsalita, tumakbo siya at umakyat sa hagdan. Bumuntong hininga si Jacob, itong batang ito, hindi ka marunong uminom ng ganoon kasarap na tsaa. Anong uri ng tunay na magandang tsaa, ang maaari mong bilhin para sa akin? Huwag hayaang lukuhin at sunugin ka ng mga tao pataas. Nagmamadaling umakyat si Charlie sa silid sa oras na ito, ang unang bagay ay upang hanapin ang kanyang Black Gold Card sa kanyang Amerikana. Ilang quotes, sigurado na. Dam ito. Ito ay isang bit ng isang pool. Ang seguridad ng Thompson Villa ay napakahusay, sino ang maaaring magnakaw ng kanyang card? At saka, kung nakawin nila ang card, hindi nila alam ang password. Ang password ay ang kanyang kaarawan, kahit subukan nila, dapat ay isang taong nakakakilala sa kanya bago sila magkaroon ng pagkakataong subukan ito. Sa pagkakataong ito, isang pamilyar na mukha ang biglang lumabas sa kanyang isipan. Alain, siguradong siya yon. Nang maisip ito ni Charlie ay agad namang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Okay, madalas kang gumagawa ng masamang ugali,
kalimutan mo na lang, at magnakaw ng pera. Ang punto ay, napaka-bold niya. 21.9 billion, hindi siya natakot matapos itong makita. Ganyan ang puso niyang madilim. Sa pag-iisip nito ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Stephen. Sa kabilang panig ng telepono, ang matanda at matatag na boses ni Stephen ay dumating. Master Wade, ano ang iyong order? Malamig na sinabi ni Charlie, ang aking black gold card ay ninakaw, at ang pera sa loob ay kinuha din. Nagmamadaling tanong ni Stephen, Master Wade, ilan ang kabuuang halaga? Sinabi ni Charlie, 21.9 billion. Ang laki. Nagulat si Stephen. Kamakailan lang binigay ang 10 billion kay Charlie, paano ito naging 21.9 billion ng ganoon kabilis? Ang bilis kumita ng pera, kahanga-hanga, si Master Wade ay sobrang galing. Gayunpaman, hindi siya labis na nagulat, ngunit nagmamadali at propesyonal na hinuhusgahan. Maraming pera ang nailipat, tiyak na susuriin muna ito ng Central Bank. Upang sabihin, wala na ngayon ang pera sa iyong card papunta sa settlement center ng Central Bank. Pagkatapos ng pag-aproba, ang pera ay ilalabas sa kabilang partido. Napakalaki ng halaga nito at aabuti ng kahit 1 oras man lang. Master Wade, ilang minuto na ang nakalipas. Sinabi ni Charlie, ilang minuto, hindi masyadong mahaba.